Hey there mga my loves, Libra! Thank you so much for always staying here with me in this channel. So before we start this reading for you guys, reminders that we do not have any gender right here, by lalaki LGBT cause watchers. You're all welcome here. You can flip rose if you want. And of course, at the end of the day, you always have your free will. Malaya kayong gamitin yan. So let's go ahead and check these energies here for you guys. Ano ba yung mga pwede ninyong i-look forward here, yung mga posible or maaaring maging kaganapan here for you. So, Spirit and Angel, guys, Archangel Michael, thank you so much for being present here in this reading. This is for my Libra people. What do we have here for Libra? Can you please show me Libra? Spirits and Angel, guys, thank you so much. Messages for Libra, please. Libra. Okay, so yeah, let's go ahead and check this mga kaganapan here for you guys na pwede ninyong i-look forward. So, ilatag naman na natin lahat, but you've got the first energy as the Four of Cups energy. I do see right here that you could be thinking here of something na pwedeng i-offer or pwedeng in-offer na sa'yo. Could be someone here confess his or her emotions and feelings for you, no? Pero you're not yet ready. You do not know kung ano yung isasagot mo sa kanya. So I'm seeing you right here thinking about it. And for others of you, there could be a past lover here trying to connect to you, but you will be into this type of situation kung makikipag-usap ka ba sa kanya or not. Pero ang usapan has something to do with pakikipagbalikan right here. So this is you. You could be open here or not open about it. I'm seeing that you are at a crossroad right here. Pero whatever the case may be, Libra, I'm seeing na kung ano man ito, I do pick up that this is something here na pag-iisipan mo because you want here to bring balance. And I'm picking up that yun yung goal mo, no, is hanap ka rito ng balance for yourself, for your life in general. So nakikita kong hindi ka mag-rush into something here na hindi mo sigurado. So yeah, let's keep moving right here. So ilatag naman natin lahat. You also have here the Knight of Cups energy. Also got the Devil, Ace of Pentacles, the World card. The bottom of the deck, we have here the Eight of Swords energy, the Hierophant, the Page of Cups. So yeah, I'm seeing definitely someone here new coming into your life, and I do pick up na kung sino man to, no? If this is a new person that you're dealing with, kaya ka ganyan, no, na mag-iisip ka rito, it is because it's so tempting with the double energy. This person could be someone here who is not vain. Hindi naman vain yung nakukuha ko sa kanya, but this person is someone here who takes care of himself or herself. Yan. Could be going into gym, pwede rin naman na hindi, pero physically attractive siya or malakas yung appeal niya. This person here, I do pick up na kung new person ito, no, parang may worry ka, no, kasi parang nakukuha ko sa kanya, pwedeng, alam mo yung datingan niya is pwedeng maraming nagkakagusto sa kanya, no, parang to the point na paglalabas siya, no, parang kailangan lagi siya naka-face mask, no, parang pag sinagot ko to, baka magselos lang ako eh, parang lahat titingin sa kanya eh. Ganun yung nakuha ko rito, no? So, this person could be literally physically attractive here, and this is very tempting, yung nakukuha ko. Natatempt ka sa kanya, but at the same time, baka mamaya, palagi na lang ako mapraning, baka magselos ako palagi, mga ganyan, no? Kasi this person here gives me this type of message na parang this is someone here who is literally a good catch, Libra. Yan, no? May worries kang ganun, no? Kaya nag-iisip ka pa rito kasi maybe this person here is someone na nag-confess na sa'yo ng feelings and emotions or kung hindi pa, let's jot it down, no? Kasi nakikita ko itong parating for my singles out there. So, nakikita ko rito that there is someone here who is definitely nako-convince ka niya but at the same time nag-aalala ka, no, na kapag masyado kang lumapit sa kanya, baka tuluyan kang ma-fall. This person is definitely tempting, no? And I'm saying na, why not? Lumalabas siya dito bilang Hierophant, no? So, ibig sabihin, parang God-given gift niya yung physically attractive siya or kung gwapo man siya or maganda siya, no?
bonus na lang yun. Pero with the Hierophant energy, this is literally someone here na new offer pero maglalas. This is someone here who is definitely contento siya sa isa, no? Stick to one ito. At itong person na to no, is giving me the vibe that he or she is someone here that you will definitely marry someday. So nakikita ko dito mga babes no, that this type of energy no, na pwedeng younger than you or hindi nagkakalayo yung age ninyo but age doesn't matter here. So I'm picking up no, na masastuck ka sa kanya habang buhay. Ikukulong ka niya sa kanyang mga bisig. Na iba naggi-gym tong person ninyo, no? Iba naman, no? Just taking care of herself or himself, eating the right foods and drinking plenty of water, giving time for himself or herself right here, but hindi naman siya yung totally full of himself or herself. Iba yun, okay? So this is a healthy one. And if this is here your past lover, I'm seeing, I do pick up that this person here is not pressuring you to go back to himself or herself, no? Pero kasi, spirits are saying that if you are considering this person here na patuloyin sa puso mo, then pag-isipan mo mabuti, listen to your intuition daw. Kasi, meron siya rito hindi pa naayos sa buhay niya na I think, no, nakakakuha ako ng word na repeat. So, pwedeng ma-repeat kung ano man yun. Either addiction yun na hindi niya pa naaalis or either yung past niyang mga kasalanan na mauulit-ulit lang ulit. So, listen to your intuition. That's what your guardians are trying to tell you. Listen to your intuition right here when you're dealing here with a past lover, wanting to regain this connection back to life. And also, we have here the Five of Wands energy, Two of Pentacles. I do see, mga babes, no, na mahal mo naman yung trabaho mo, kaya lang, no, mukhang meron dito na parang, um, nagpapapintig ng nerves mo. Pwede mga katrabaho rito, no, na epal, or pwede rin naman mga babes, no, na mahal mo naman yung trabaho mo, no, pero parang may something na issue din sa company itself, kung sa kumpanya ka nagtatrabaho, or kung may business ka man, I think meron ditong parang mga around you na I do pick up na pwedeng yun ay conflict. So, pwede ko ikaw ay owning a business na pwede may mga staffs ka or people under you, no, they're trying to tell, no, sa'yo kung ano yung parang dapat mong gawin. Parang ganun yung kuha ko rito, no. Parang they're trying to control the situation, no, even though it's your own call. So, nakikita ko na pwede kayong magtalo-talo o mag-away dito, no? Yung iba naman doesn't have to be napapatulan nyo sila, no? Kaya lang, kapag hindi finix ang issue, ito ay lalaki. So, nakikita ko dito na dapat mag-usap-usap kayo. Okay? May issue rito, no? Kung ito man ay business na pinapalakad mo, tas may mga tao ka, no? You need to talk to them. Kailangan dito ng maayos na pag-uusap. Kailangan masabi mo rito kung ano yung insights mo, yung feedback, yung opinion mo, and kailangan marinig mo rin yung side nila, no? And from there, try to ano ha, kasi yung mga people na ka-deal mo, parang they're giving me this type of message na mas nauuna rito yung emosyon nila kumpara dun sa parang intindihin kung ano yung sitwasyon. Okay? So yeah, and if you are right here working in a company naman, okay, nakikita ko dito na ganun din. There is some kind of a group or pwedeng meron dito mga people dyan sa company na yan, no, na pwedeng against sa'yo or sa kung ano yung gusto mo ritong i-implement, no? So maybe you're working here with the team, no? And I'm seeing that this could be a misunderstanding or meron ditong paparating na misunderstanding sa pagitan ninyo. Wala talagang naaayos kapag hindi talaga nagtutugma, no? Ang inyong mga opinion, no? At hindi lang naman yan minsan mangyayari, no? Madalas yan mangyayari lalo na sa trabaho at sa iba pang mga sitwasyon. Pero dito kinakailangan ng teamwork, no? So nakikita ko dito mga babes, no, na kapag ka naihatag or nailatag 'no, mo dito mga babes ang inyo ritong parang parang insights na tungkol diyan sa project, kung project man 'yan or meron man kayo ritong parang trabaho na kailangan or task na kailangan gawin, okay. Kailangan na dito mga babes 'no, ng iyong ritong, expertise or kailangan may support evidence kung ano man yung ihahain mo sa kanila, 'yan. So, hindi ko naman nakukuha na kayo yung team leader dito, pero
I do pick up that this is you. You have here that type of energy na gusto mo maging successful tong project na 'to or itong task na 'to 'no, at ayaw mo na parang ikaw lang yung umangat 'no, o gusto mo na parang umangat kayo as a team, kung team man 'to or kung walang team dito gusto mo na umangat yung company. So, it's for the betterment of everybody. So, gano'n talaga 'no, you cannot please everybody, so meron talagang mag-a-arise na misunderstanding. But if you will definitely make them believe 'no, through supporting evidences like documents 'no, or mga examples or mga successful stories 'no, na related diyaan, I do pick up that you will gain um, these people's decision 'no, para makipag-work things out sila together with you. And also, I do pick up right here that with the Justice and the Ace of Pentacles energy, I do sense that there are balance here that you want to happen in your life. And I'm picking up that it has something to do with getting stable. I'm seeing na hindi lang ito pagdating sa financial, kundi sa lahat ng bagay. No? Financial at love life ang gusto mo rito maging stable sa buhay mo. If you're wanting here to have a beautiful relationship, like yung matatawag mong seryoso, yung committed talaga. Knight of Cups energy in the world card and seeing someone here entering your life, entering your whole world. This is someone here who loves getting attention pero hindi siya flirty ha. This person here, yung parang gusto niya lang yung feeling na nako-compliment siya, pero hindi ko siya nakikitang mayabang. Meron kasing people na masaya kapag kunwari napapansin mo, "Uy, ang cute ng ayos ng hair mo ngayon, uy, bagay sa'yo yan." Yung mga gano'n, 'no? This person loves compliments, 'no, pero hindi ko siya nakikitang full of himself or herself. This person here, is carrying this big cup of chalice, 'no, tingnan mo 'to. 'Di ba sabi ko sa inyo, ang Queen of Cups 'no, ay ang may pinakamalaking chalice kasi yung kay Queen of Cups 'no is Gapitchel. Tingnan mo yung dala rito ng Knight of Cups 'no, in this deck right here, this is also one big cup or chalice of love. So kung sino man 'tong person na 'to na this definitely, will enjoy, getting, attention coming from you, 'yan 'no. So 'pag nanggaling sa'yo yung atensyon, mas masarap sa pakiramdam at nakikita ko rito na this person here will be offering you this big chalice of love. This person is coming, might be from a different country or from a different state or land. Pwede rin naman na hindi sa ibang bansa, pwedeng kapwa ninyo Pinoy or Pinay, pero kung sino man to, no, this person here is definitely changing your whole entire world. So, kung sino man siya, nakikita ko yung stable at emotionally na pag-commit niya sa'yo, and this person here will definitely be someone here that you will see as your future spouse. If you're already connecting with this person right now, I'm seeing na parang ang bukang bibig niya rito is gusto niyang mag-travel together with you. And this person here do not just want to travel here around the Philippines, kundi gusto ka niya ritong makasama rin sa travel niya no overseas or sa labas ng country natin. So whoever this individual is, I do pick up that this is someone here who has a different background. For others of you, could be a foreigner, but doesn't have to be. But definitely, this is someone here who is spirited and spontaneous. This is someone here who is also, I think yung trabaho niya has something to do with travel here in there. And whoever this individual is, I don't know why I'm picking up law as well. So, pwedeng meron siyang major ng law, baka lawyer siya or nadaanan niya lang yung economics kind of thing, no, or politics law kind of thing. Parang may ganun siyang naaral. Yan, no. I don't know if manager niya ba yun, pero pwedeng dumaan lang yun, isa sa mga subject or units niya nung siya ay nag-aaral pa. So, iba baka hacksing or student dito, no? So, just take how this resonates. But I'm seeing someone here, um, na makaka-agree ninyo. Lifetime agreement itong nakikita ko, Libra. Ang taray, lifetime agreement. That just came out from my mouth, okay? So, ibig sabihin that is what your angels and spirit guides wants you to know strongly here. I do see someone here is thinking about you. Stuck siya rito. Iba ba sa inyo?
this is a parent figure, no? Baka malayo kayo sa family ninyo. Iba baka nagbo-boarding house, no? Nag-aaral, no? Malayo sa family. Iba naman baka nagtatrabaho kayo, hindi nyo kasama yung family ninyo, no? Meron ditong parent figure na nag-aalala sa'yo kung nakakain ka ba raw ng maayos, na baka bili ka lang ng bilhin sa mga karinderya or fast food. Yan. So, you might want to give a call, no, to your mom or to your guardian or your parents here. No, someone here is worrying about kung nakakakain ka ba ng maayos or nag skip ka ng meal, mga ganun. Okay? So, maybe someone here is actually far away from their family. So, this person here keeps on thinking about you, no? Yung iba naman, mga babes, no, nakikita ko mini-message kayo nito, tapos yun yung sinasabi, no, kumain ka na ba? Ano kinain mo? Yung mga ganyan, na this person here is actually giving me the love of a parent. Okay? The love of a mother, the love of a father, the love of a legal guardian here, someone who cares about you, na parang yung energy is a family energy kind of thing. So yeah, there you go. These are all the messages we've got right here for you, my lovely Libra. Claim these beautiful messages right here. Thank you so much. Sarang live and light. Annyeong.